Magandang umaga po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Narito po ako para mag-share ulit ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa na natin, uunahin natin syempre yung manalangin sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Magsiyoko tayo. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan ngayong umagang ito. Dahil muli mo na naman kami binigyan ng isang pagkakataon para makapakinig, mag-aral ng iyong mga salita. Ama sa langit, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, para po ito'y lubusan namin maunawaan at walang maging distraction sa aming pag-aaral na to. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan mo rin po ako upang ang lahat ng aking sasabihin ay puro salita mo lamang. Thank you, Father God, at kiniklaim namin na ang aming gawain ito ay tagumpay na dahil narito ka, kasama ka namin, nasa kalagitnaan ka namin, O Diyos. Salamat po, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat. Bago po ako mag-umpisa ng aking isi-share ngayong umaga, inaanyayahan ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo ay dito po sa Genesis chapter 12. At ito po ay may pamagat na ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Dito, hindi pa siya si Abraham, no? Abram pa ang kanyang pangalan sa simula, mga kapatid. Sabi po dito sa verse 1, ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Verse 3, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. At sabi sa verse 4 and 5, kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan ayon sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taon gulang noon si Abraham. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot, kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai, at ang lahat ng ari-arian at alipin na tipon nila sa Haran. No, hanggang dyan po yung aking share. Hanggang 1 to 5, no? Verse 1 to 5. Dito, bakit ko ito isinishare sa inyo? Kasi nga po dito, pinaalis ng Diyos si Abraham sa kanyang bansa. Sabi pa nga dito, no, iwanan niya, no, yung kanyang pamilya, yung kanyang, kahit yung kanyang mga kamag-anak ay kanyang iwanan na at pumunta kung saan siya pinapapunta ng ating Diyos. Tayo din, pinapaalis din ng Diyos. Hindi literal, no, na sa ating pamilya tayo pinaalis, kundi doon sa ating comfort zone.
no? Kung ano yung nakagisnan na natin na hindi maganda, kung ano yung ugali na natin na hindi maganda, yung hindi nakakalugod sa ating Diyos, yung ating mga ginagawa, sinasabi, doon tayo pinapaalis ng ating Diyos ngayon. Diba? Kung pangit din yung sitwasyon ng iyong pamilya, pwede ka rin umalis doon. Kung hindi talaga maganda, di ba? Pwede mong iwanan muna sila. Then ipanalangin ng ipanalangin. Pero ang main focus natin dito sa ating pag-aaral na ito ay yung sarili muna natin. Aalis tayo sa lumang pagkatao natin. Aalis tayo doon sa nakaugalian natin na hindi maganda. Isa na dyan, yung pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi gumagalaw. Doon tayo pinapaalis ng ating Diyos. At pumunta tayo doon sa tunay na Diyos na nakakakita, nakakarinig, at kaya tayong abutin at makakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Diyan tayo pinapalapit sa tunay na Diyos at pinapaalis tayo dun sa hindi naman talaga Diyos, mga Diyos-Diyos ang gawa ng tao. At sabi ko nga kanina, yung mga ugali na hindi maganda, kung patuloy pa rin tayong magagalitin, maiinisin, matampuhin, mayabang, pinapaalis tayo dyan ng Diyos. Kung namumuhay pa rin tayo sa katamaran, asa dito, asa dun, pinapaalis tayo ng Diyos dyan. Pinapaalis tayo ng Diyos dun sa masasakit nating pananalita sa ibang tao, mapanglait, mapanghusga, mandaraya. Pinapaalis tayo dyan ng ating Diyos. Ibig sabihin, pumunta tayo sa Kanya upang ang maging buhay natin ay maging masaya, ganap, at talagang masasabi nating maunlad at pinagpala ng ating Diyos. Doon tayo pinapapunta kasi ayaw ng Diyos na tayo ay nahihirapan, nalulungkot. Ayaw ng Diyos yan. Naghihirap. Diba? For I know the plans I have for you, sabi ng Diyos. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yaan ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pinalalayas tayo. Kung maaari, hinihilahin tayo ng Diyos dun sa buhay na hindi maganda, dun sa buhay na pangit, dun sa buhay na namumuhay lang tayo sa kasalanan. Ayaw ng Diyos. Pinapaalis tayo, pinapalayas tayo ng Diyos dyan sa buhay na yan. Gusto ng Diyos, malapit tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos, mahal natin siya. Gusto ng Diyos, mahal natin yung ating kapwa. Gusto ng Diyos, matulungin tayo. Gusto ng Diyos, mapagpatawad tayo. Gusto ng Diyos, mapagkumbaba tayo. At higit sa lahat, gusto ng Diyos, naglilingkod tayo sa Kanya. Diba, kung mahal natin ng Diyos, susundin natin siya. Kung mahal natin ang ating kapwa, babahagian din natin ang Word of God para sila din ay maging malapit sa ating Diyos. Yan ang gusto niyang buhay natin. Ulitin ko lang, hindi yung pangit, hindi yung malungkot, hindi yung lulugo-lugo, hindi yung nangihina tayo. Ayaw ng Diyos yan. Gusto niya matagumpay tayo. Sunod-sunod pang katagumpayan ang gusto ng Diyos sa atin. Pero madalas, hindi minsan, madalas, mas gusto natin yung gusto natin. Mas gusto natin yung pinipili nating buhay na gusto natin. Gusto ko to eh, gusto ko dito eh. Maganda ito eh. Puro ganun. Di ba pwedeng gusto ito ng Diyos eh. Maganda ito para sa Diyos. Malulugod ang Diyos. Di ba pwedeng ganun ang ating sasabihin? Di ba? Pwede kalimutan na talaga natin yung salita. Gusto ko ito. Masaya ako dito. Ito ang pinipili ko. Di ba? Dapat wala na to. Dapat ito ang pinili ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Dito magiging masaya ang Diyos. Ito ang inuutos sa akin ng Diyos. Di ba? Alis tayo dun sa gusto natin dahil siya yung napili natin. Bakit hindi tayo pumunta
dun sa taong o dun sa pumili talaga sa atin. Choose the one who choose you. Sino ba ang pumili sa'yo? Sino ba nagbigay buhay sa'yo? Di ba ang Diyos? Binigyan tayo ng pagkakataon para mabuhay dito sa mundo. Siya ang pumili nun. Di ba? Sino ang tumawag sa atin para maging malapit sa Kanya? Di ba si Lord pa rin? Ang Diyos pa rin? Siya pa rin ang pumili. He is the one who choose us, who choose me, who choose you. So, siya dapat ang piliin mo. Siya ang pumili sa iyo. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Siya ang tunay na ating Diyos na makapangyarihan, na nagbigay ng lahat sa atin at magbibigay pa kung susunod ka, maniniwala ka, sasampalataya ka, ibibigay yan ng Diyos. At kung uunahin mo siya, uunahin mo yung Diyos na pumili sa iyo, ang lahat ay ipagkakaloob sa iyo. Diba? Sinabi niya yan, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all, lahat all these things shall be added unto you. Sinong may gusto nun? Ang Diyos. Sinong pumili ng buhay na maayos? Ang Diyos. Siya ang may gusto ng maayos, masaya, masagana, matagumpay. Malakas ang katawan natin, walang sakit at karamdaman. Siya ang pumili nun, siya ang may gusto nun. Pero anong pinipili nating mga tao? Uminom dahil masaya tayo, uminom ng alak. Mag-disco tayo, masaya dun Mare-relieve ako. Diba? Mawawala yung mga problema ko mga lungkot ko sa buhay. Pupunta ako sa masaya. Diba? Yun ang pinipili natin. Pero hindi yun ang pinipili ng Diyos sa atin. Ang gusto niya, lumapit tayo sa Kanya. Doon tayo magsabi. Sa Kanya tayo humingi. Kasi Kanya lahat Sa Kanya galing ang lahat. Sa Kanya kahihingi dapat. Dahil sa Kanya, pag-aari niya ang lahat ng narito sa mundong ito. Tama po ba ako? Amen po ba mga kapatid? Di ba po? Siya ang pumili sa iyo. Siya ang pumili sa akin. Kaya dapat din na siya ang Diyos ang piliin natin. Amen and amen. At yan po tinuturo sa atin, sinasabi ng ating Diyos sa atin ngayong umaga. Sundin natin siya. Kagaya ni Abraham, nilisan niya kanyang bansa. Mga kamag-anak niya, iniwan niya. No? Sumunod siya sa Diyos. Dahil may pangako ang Diyos sa kanya. Sa atin din. Yung sabi ko nga kanina, lumayas na tayo sa pamumuhay na hindi maganda. At sundin natin ang pinag-uutos ng Diyos. Pinili ka ng Diyos para maging maayos ang buhay mo. Para pagpalain ka niya. Pinili ka niya. So yun din ang piliin mo. Ang Diyos din na pumili sa iyo, ang piliin mo. Choose the one who choose you. And that is our God na makapangyarihan, na mapagmahal, mapagpatawad. Yan ang nag-iisang Diyos. Amen and amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na narinig natin ngayong umagang ito. I pray mga kapatid, tumatak yan sa inyong mga puso. Ma-share nyo rin sa ibang tao. Huwag nyo pong kalilimutan ng lahat ng pag-aaral natin na nababasa natin sa Biblia, napapakinggan natin saan man, sa preaching, sa church, sa YouTube, na Word of God mismo ang kanilang tinuturo. Huwag natin yan kakalimutan. Isabuhay natin ito. I-share natin ito. Lalo-lalo na ngayong umagang ito na napakaganda na naman ng inuutos, sinasabi ng Diyos sa akin at sa ating lahat. Tayo po ay muling mananalangin. Muli niyo po akong samahan. Kayo din mga kapatid. Hingi kayo kay Lord. Magsabi rin kayo. Magsumbong kayo. Sabihin niyo lahat ng gusto niyo sabihin dahil narito siya
nakikinig siya ngayong umaga. Magsiyuko tayo. Father God in heaven, aming Diyos na mapagmahal, salamat na naman ngayong umagang ito. Kinausap mo na naman kami, sinabihan, inutusan, at pinapili. Lord, salamat dahil tinuturuan mo kami na maging mabuting tao para sa iyo at sa aming kapwa. Tinuturuan mo kami na maging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang aming buhay sa pamamagitan mo po, sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at kapangyarihan. Lord, turuan mo kami, samahan mo kami, pangunahan mo kami sa aming mga buhay upang ang lahat ng iyong mga pangako ay matanggap na namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, sa oras na to, pinipili ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ikaw ang tumawag sa amin, ikaw ang pumili, ikaw ang nagbigay buhay, kaya kami narito, kaya kami buhay pa. Ikaw ang lahat ng may gawa niyan. Kaya Lord, we choose you as our God, our Father, our helper, our healer, O God. Thank you. Thank you. Salamat po sa lahat ng yan. Dahil ang lahat ng yan ay magaganap sa amin. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay. Ang buhay ko, ang buhay ng aking mga mahal sa buhay, buhay ng aking mga kapatid sa pananampalataya at ang lahat ng nakikinig ngayon ng sharing kong ito. At ang lahat ng nakikinig sa iyo, sumusunod sa iyo, Lord, pagpapalain mo ng siksik-liglig at umaapaw. Thank you, Father God, dahil kiniklaim namin ang lahat ng yan, ang lahat ng kalakasan, pagpapala, kagalingan ng sakit at karamdaman, kaayusan ng bawat pamilya, kaayusan ng bawat lugar at bansa. Kiniklaim namin yan. Yan ay mangyayari, yan ay pagkakaloob mo sa amin lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Father God, sa katagumpayan ng aking gawain ito, sa pagkakataon na naman na binigay mo sa akin, Lord, para mag-share ng iyong salita. Salamat sa lakas ng loob, O God. Salamat sa karunungan, O God. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa lahat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Nagtagumpay na naman ang gawain ito. Dahil narito ka, Lord, sinamahan mo kami, tinuruan mo ako, tinuruan mo kami. Salamat po. Salamat po. Tagumpay ko, tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat mga kapatid, salamat. Dinig na Diyos ang ating panalangin at itong gawain natin, natuwa ang Diyos. Salamat sa inyo mga kapatid. Hanggang sa susunod kong sharing, nandyan po ulit kayo. God bless sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.